Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 16, 2024. Isa naman pong paksa ang ating bibigyan ng kuro-kuro. At ito po ay may kaugnayan sa napapanood natin sa mga committee hearings ng Senado. Minsan po napanood natin yung committee hearing tungkol po sa ah, may kaugnayan sa mga rebelde. At ang kanila pong guest ay si General Carlito Galvez. Napanood po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung gaano po ka bastos, kayabang, kaarogante si Senator Rafi Tolfo. Sa bagay po, marami tayong napapanood tungkol sa kanyang mga hearings kung saan po ay talagang naobserbahan natin ito. Nakakapagod, nakakainis panoorin sapagkat kitang-kita po ang yabang, ang pagiging arogante at pagiging bobo ni Senator Tolfo. Halimbawa po, doon sa tanong na sinasabi niya, may corruption sa inyong agency. Bakit? Sapagkat 25,000 ang recorded na surrenderies ng mga rebelde. Bakit ang armas na naisoko ay 4,000 lamang? Kaya sabi niya, ang laki ng discrepancy as to number. At bawat surrender binibigyan ng 100,000 peso. So, malaki ang korupsyon sa nabanggit na pamahalaan o ahensya ng pamahalaan. Kahit ano pong paliwanag ni General Galvez, ayaw tanggapin o ayaw makinig ni Senator Tolfo. Lalo lamang nagiging mayabang, naging arogante. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kitang-kita po natin ang kabubuhan ni Senator Tolfo. Ang ibig po niyang sabihin, kung 25,000 ang surrenderies, kailangan may kaakibat na 25,000 na armas na maisuko. Ibig sabihin, bawat individual na rebelde, para masabing rebelde, kailangan may kaakibat na armas. So kung 25,000 ang surrenderies, ang ibig po sabihin ni Senator Tolfo, kailangan din po may 25,000 na armas na naisusuko. Sapagkat sabi niya, ito ang ebidensya na itong mga surrenderies na ito ay kumbatan. Yan po ay kalokohan o kabubuhan sa bahagi ni Senator Tolfo. Halimbawa po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, si Jose Maria Sison bilang chairman ng CPP-NPA, NDF. Actually, siya po ang pinuno at nasa Netherlands po siya. Doon siya namatay. Unang tanong po, si Jose Maria Sison po ba ay isang rebelde o hindi? Definitely, rebelde po siya. Pangalawang tanong po dyan, humawak po ba siya ng armas? Definitely hindi. At marami pong mga political officers, ang mga rebelde, na tunay na rebelde, pero hindi humahawak ng armas sapagkat sila po ay mga political officers. Hindi po sila combatant.
Actually, ang kumbatan lamang ay yung mga NPA mismo. Yun yung armado. Pero hindi nangangahulugan na yung mga political officers na mas marami di hamak, yung mga planners na yan, mga strategicians na yan, hindi sila rebelde. Rebelde po sila. Kahit hindi po humahawak ng armas. At ganyan din po sa mga sundalo. Pero itong si Senator Tolpo na nagmamarunong, nagmamayabang, na isa namang katutak na bobo, ipinipilit ang sinasabi niya. Nagiging bastos, nagiging mayabang, nagiging arrogante ang dating niya. Dulot ng kanyang kabubuhan na nagmamarunong, na wala namang alam. Kaya nga po, kumukuha ng mga resource speakers to enlighten them. Ang nangyayari po, dulot ng kabubuhan, lalo na sa bahagi ni Senator Tolpo, ang committee hearing na kanilang ginagawa, na kung saan sila ay nag-iimbita ng mga resource speakers to enlighten them, ang nangyayari po, iniimbestigahan nila for their aggrandizement para makapagpasikat sa media sapagkat gustong kumandidato sa pagkapangulo. Akala niya, mabubula niya ang mga taong marunong, may pinag-aralan at nakakaintindi. Rapid Tulfo, ang kaya mo lang bulahin ay yung mga taong kaya mong pagsamantalahan. Sila yung mga helpless na dulot ng kahirapan, dulot ng walang kaalaman, pumupunta sa iyo. Sa totoo lamang po, ikaw ang pambansang marites. Nakakahiya ka. You are making money out of the predicament of the masses. Yung mga taong walang alam, yung mga taong helpless, pumupunta sa iyo. At anong ginagawa mo? Tinutulungan mo kunwari, pero pinagkakakitaan mo. Diyan ka kumikita sa pagiging marites, sa pagbibilad, sa kahihiyan sa buong mundo ng mga taong lumalapit sa iyo. Napakagago mo. Pagsamantala ka. You are making money. Sabi sa balita, may nabasa tayo noon. You are earning almost 25 million a month sa pagiging marites mo. Kunwari tutulong ka sa mga taong walang kakayahan, napipilitang lumapit sa iyo. Pero anong kapalit? Ibinibilad mo sa kahihiyan sa buong mundo. Hindi ka na nahiya, hindi ka na nakutya sa sarili mo. Masahol ka pa sa isang bading, sa isang bakla. Nakalad ka rin. Sa bagay, hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka bakla. Utang ina mo. Napakagago mo. Tapos tatakbo kang presidente. Iyayabang mo. Napakagago mo. Tingnan mo po. Minsan napanood kita sa committee hearing. Ako, hanggat mara ayaw kong panoorin ka eh. Pero napipilitan tayong tingnan kung ano yung performance mo. Ang sabi mo noon, during the budget hearing ng DepEd, sabi mo, ako senator na ngayon, kailangan may gawin ako. Maraming mga magulang lumalapit sa akin, hinihingan ng contribution, mga sirang electric fan, mga ganito, mga ganyan. Kaya bilang senador, kailangan gumawa ako ng paraan. Ang resource speaker nyo, ang vice presidente,
bilang DepEd Secretary. Ang yabang mo, nagpapasikat ka. Pero ano sabi sa'yo ng Vice Presidente? Tama po yan, Senator. Dahil ikaw ay Senator, gumawa po kayo ng mga batas na makakasolba sa mga problema na binanggit mo. Pero nasa utak mo ng mga panahon yon bilang senador, akala mo ikaw ay makakagawa ng paraan. Malilinis mo ang DepEd by way of actual performing the office of cleaning up what you said in napakakurap na ahensya. In other words, what you had in mind is an executive function. Gusto mong palitan as secretary. Pero indirectly, tinuruan ka ng tamang leksyon kung naintindihan mo sana yun. Being a legislator, being a senator, what you should do is to learn from the resource speakers so that you can make a law relative to the enlightenment that you got from the resource speakers, because the power of the Senate or Congress with respect to that is in aid of legislation. Ano pong ibig sabihin yan, Senator Tolpo, kung di mo naintindihan? Kaya kayo nag-iimbestiga hindi para maghanap ng krimen sa bahagi ng taong iniimbestigahan nyo. Kaya naroon siya, invited siya, supposedly for him to enlighten you as senator, as legislators, so that you can make a law towards solving the problems subject of the inquiry. Iyon ang function nyo. At iyan ang dahilan kung bakit may kapangyarihan ang Senado o ang Kongreso na magpatawag ng investigasyon. Under Section 21 of Article 6, the investigative power of Congress is in aid of legislation. Kung wala kayong batas na inihahain tungkol sa o relative to that inquiry, bawal yan dapat. Pero ang nangyayari, patawag kayo ng patawag ng investigasyon para pagalitan sa Kongreso, pagyabangan yung mga resource speakers nyo. Samantalang, ang nakalagay dyan sa batas, sa saligang batas, dapat igalang nyo. Dapat bigyan nyo ng kaukulang respeto itong mga resource speakers. Hindi yung minumura mo, pinagagalitan mo, pinagyayabangan mo. Yung style mo, sa radyo mo, sa palatuntunan mo, kung makapag-utos ka sa pulis, sa DSWD, sa ganitong empleyado ng gobyerno, akala mo kung sino kang hari. Tangina mo, makabobo mo. Akala mo sikat ka na. Pero yan, nagbibilad lamang yan sa katotohanan na mayabang ka at wala kang alam, pilit ka nagmamarunong. Yan ang style mo, Tolpo. Napapabilib mo yung mga taong pinagsasamantalahan mo, dulot ng kanilang kahirapan, pinahihiya mo. Hindi natin kinukontra yung serbisyong ginagawa mo kung tama. Tama lamang kalampagin yung mga empleyado na ayaw gumanap ng kanilang tungkulin. Pero yung style mo, sa bagay, ito yung tatak Tolpo. Mayabang, arogante,
Akala mo mga hari kayo sa Pilipinas. Mind you, you cannot be a president. Ang yabang-yabang mo dahil sa mga survey umaangat ka. Gusto natin na may makatulad mo sana na magsiservisyo, tumulong sa lalo sa mahihirap, sa mga kapuspalad. Pero not to the extent that you make money out of their predicament. Sapagkat hindi tulong yan. Pagsasamantala yung ginagawa mo. Kung tinutulungan mo ang isang tao na hindi mo binibilad sa kahiyan, kahanga-hanga ka. Kung gusto mong maging magaling na senador, ilagay mo sa tama, hindi yung ang mga resource speakers nyo, hihiyain mo, yayabangan mo na magaling kang senador. Katarantaduhan yan. Ang pagiging magaling na legislators, nakakagawa ng mga batas na makakatulong substantially sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung yayabangan mo lang. Sapagkat nagpapakita lamang yan na mga kurap kayo. Kayo ng mga nag-iimbestiga, kayo ng mga membro ng Senado o ng Kongreso, nag-iimbestiga kuno. Pero hindi nyo naman naintindihan ang purpose kung bakit kayo nag-iimbestiga. Ang gusto nyo lang magpasikat sa media. Ipaalam sa tao na magaling ka. Siyempre, kung hindi nga naman nakakaintindi yung tao, akala nila tunay ka ng magaling. Pero sa totoo lang, doon sa nakakaintindi, lalo na sa may mga pinag-aralan, binibilad mo ang sarili mo sa kamangmangan, kayabangan. Yan, ikaw, Rapi Tolpo, kaya huwag kang magmamagaling. Nakakabagot yung style mo. Katawag, gusto ko suspindihin yan ngayon agad. Kala mo kung baka pag-utos ka, masahol ka pa sa hari. Pag sinasalungat ka, sinasabi siya ang totoo. May proseso tayo, galit ka, hindi ganyan. Hindi dapat yung proseso na yan. Ako kaya kong magpatanggal agad ng isang empleyado. Napanood kita minsan tungkol doon sa manggagawa na yung nagtatrabaho sa isang na hindi pinasweldo, bagkus pinagbintangan pa. Kung di ako nagkakamali, an employee with the landmark ba yun? Well, good enough. Tinutulungan mo siya. Pero yung style mo na utusan mo, ang duli, tanggalin niyang I want him. O I want her reinstated. I want her na babayaran agad ngayon din kasi ako nagagawa ko yan sa radyo. Nagagawa mo yan doon sa mga taong bobo, sa mga taong takot sa iyo dahil hindi nila alam ang kamangmangan mo. Inuulit natin, gusto natin na makatulong tayo, pero ilagay natin sa tamang proseso. Ilagay natin sa maayos. Hindi yung akala mo nag-uutos ka. Isipin mo nga kung magiging presidente ka, anong uring presidente ang ganyan? Yan ba? Lalo ka yayabang pag naging pangulo ka. Ang Pilipinas ngayon pa lang eh. Sa totoo lamang, mula sa radyo na naging mayabang ka na, nadubli ang yabang mo na naging senador ka. At kung magiging presidente ka, hindi lang triple yan, higit pa. So anong mangyayari sa Pilipinas? Marami kang taong aapakan. Marami kang taong pagyayabangan buong Pilipinas. Ngayon pa lang eh. Yan ang pinupuna natin sa iyo, Tolpo. Huwag kang hambog.
Yan ang ikinagagalit ng sambayanan sa iyo ng marurunong. Yung nakakaintindi. Siyempre sa bahagi ng masa, sa bahagi ng mahirap na helpless, di nila naintindihan yun kasi ang gusto nila yung physical na matulungan sila. Iyan na lang. Pero ang tanong, ang proseso, hindi natin pwedeng i-tolerate yung kagagawahan mo. Rapitol po. Unang-una, ang ikinagagalit natin sa iyo, yung style mo na ibinibilad mo sa kahihiyan ang mga Pilipino na napipilitang lumapit sa iyo. Iyan ay hindi tulong. Pagsasamantala iyan. Because you are making money out of it. You are making money out of their predicaments. Kung tinutulungan mo sila, magpapasalamat tayo. Pero yung ibilad mo sila sa kahihiyan bago mo tulungan, iyon ang katarantaduhan. Iyon ang kayabangan. Dapat maputol yan. Yung style mo na yan. Hangaan ka ng sambayan ng Pilipino kung tutulong ka na walang kapalit, na kahihiyan ng pamilya, kahihiyan ng mga individual na lumalapit sa iyo. That's very, very good. We will give you appreciation pagka ginawa mo yun. Pero, yung tutulong ka, kunwari, at ang kapalit naman ay kahihiyan ng mga taong tinutulungan mo, nakakadiri ka, gago ka. Yan ang ikinagagalit natin sa iyo, tolpo. At sana maintindihan ito ng masang Pilipino. Sana maintindihan nila na hindi ka nakakatulong sa ginagawa mong yan. Sa halip, ikaw ay dakilang mapagsamantala, pambansang marites. Iyan ang dating mo. Sa Senado naman, sumubra ang yabang mo. Akala mo, dahil senador ka, pwede mo nang hiyain ang kahit sino. Gusto mong palabasin, wala kang kinatatakutan. Wala kang hindi ka nanganganino. Kahit sinong tao, good enough. Pero ilagay mo sa tama. Sa totoo lang, balita kasi, sabi ni Maharlika, galing-galing mo mag-imbestiga tungkol sa PCS. Pero, nasupalpalan ka lang ng pera, tumahimik ka na, tinigilan mo na. At ang presyo mo, di umano, ay 1 billion. Ngayon, mayroong bintang sa'yo na ganyan, bakit hindi mo pabulaanan? Bakit nananahimik ka sa issue na yan? Na nasupalpalan ka ng 1 billion, yung corruption sa PCSO, tinigilan nyo na ni Coco Pimentel sapagkat di umano 400 million ang ibinigay kay Coco. Well, kung chismis yan ni Maharlika na siyang ito yung vlogger na nagbubulgar ng mga korupsyon sa gobyerno sa ngayon, bakit ayaw mong pabulaanan? Bakit nananahimik ka? So, huwag kang masyadong ipokrito, tolpo. Ayaw sana nating itakil ito pag-usapan, pero nagiging intolerable. Nagiging social nuisance ka. Sa totoo lang. At marami ka pang maluloko na maliliit
ng mga kababayan natin kapag hindi ka pinuna sa ginagawa mo. Sa totoo lang, ikaw ang pinakasalaula, ikaw ang pinakagago, ikaw ang pinakamayabang na opisyal ng gobyerno sa ngayon bilang senador. Kaya hindi mo naintindihan yan. With your TV, radio, and social media programs, yung wanted sa radyo, kung anong katarantaduhan na yan. Inuulit natin, dyan tayo galit. Yung manghihiya ka, yung ibinibilad mo sa kahiyan, yung mga taong tinutulungan mo. Dahil sa ambisyon mo maging Pangulo, pag ikaw naging presidente, mas lalong kaawa-awa. Hindi lang ang maliliit na mamamayang Pilipino, kundi pati mga empleyado ng gobyerno. Bakit? Sa style mo na yan, hindi mo lang sila pagagalitan. Bilang presidente, kung magiging presidente ka man, lalo kang yayabang. So, iyan ang sinasabi natin, Rapi Tulfo. Kung hindi totoo itong mga sinasabi natin dito, ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo ng maintindihan. Pero kahit saan tingnan na anggulo, isa lang ang nakikita natin, gago ka, pinakagago ka tao sa Pilipinas. Ikaw, nakakasuka ka, Rapi Tulfo. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, pansamantala, atin pong tapusin ang talakayan natin ngayong umaga. Muli, magandang umaga at mabuhay tayong lahat.